Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Okay, if you want, pwede ka magpabook ng personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na siya sa Facebook. Let's start the reading. Libra. Ang available sa akin, astrological reading, guys. Mag-message na lang kayo sa page namin. Madam P. And by the way, minsan naglolo ko yun. Doon na lang pala sa Gmail, virgophilippines@gmail.com. Ayan, kasi doon sa Facebook page, minsan naglolo ko, hindi siya makapag-reply, sabi ng mga admins ko. Anyway, mag-a-assist sa inyo yung aking admin to book a personal reading, astrological reading. You do have here the Two of Cups. Kukunin ko na lahat, guys, ng kailangan kong reading, and then, okay. Ay, kailangan kong card, and then, para tuloy-tuloy tayo sa reading. You do have the King of Cups. Okay. Sa person na kakonect mo, 5 of Wands. Okay. 10 of Wands. 10 of Cups. The Star. What's with the Star? Strength card. Emotions. Queen of Wands. The 8 of Swords is here. 3 of Cups. Emosyon ng tao ito para sa'yo. Knight of Coins. 4 of Coins. For Libra, Sun, Moon, Rising. 2 of Swords is here. Future. And over the 8 of Cups, the Page of Wands. Clarify this. Hanged Man. The Devil. Ace of Pentacles and the Knight of Cups. The Wheel of Fortune. Okay. Libra. Dito ka sa bottom of the deck. This is you. Justice card. I mean, it is the Wheel of Fortune, pero it is followed by the Justice card. Okay. Libra. Hindi to para sa lahat. Ulitin ko lang. This is general love reading. Okay, so I feel like you're really sad right now. Nalulungkot ka kasi you could be dealing with someone na pwedeng mahal mo, pero pwedeng may kakonect siyang iba or may karelasyon ng iba. I mean, that's the energy. Kung hindi ka nakaka-relate doon, maybe this is not the reading for you. Kung wala kang kakonect, then same. Nakikita natin, nasasaktan ka ngayon, kasi mahal mo yung taong to, pero nakikita mo, may karelasyon tong taong to sa iba. And I feel like yung iba sa inyo, mahal mo talaga yung tao eh. Mahal mo yung tao. Feeling mo mahal ka rin ng tao. And either may anak kayo nitong taon to or gustong magkaanak sa taon to. So that's the energy. And yung person na kakonect mo, pwedeng there's pag-aaway between you and the person. I mean, I can see pag-aaway. Either yung kaaway mo is yung person mo, hindi ka niya masyadong pinapansin, or yung kaaway mo is the person na kakonect niya. So, may ganon. May ganong sitwasyon. And, the 10 of Cups, ang person na to is focusing sa kanyang life,
family, happiness, tinatry niyang maging masaya ba sa ngayon, sa sitwasyon niya. Marami siyang gustong mangyari sa buhay niya, and with the star and the strength card, feeling niya kaya naman niyang abutin itong mga pangarap na to. And actually yung pangarap niya is feeling niya kasama na yung person na kakonect niya eh. Parang madali niya makuha, or kasama siya dun sa plano noong person na kakonect mo. You know. And I'm really sorry kung yung iba sa inyo hindi mo nagugustuhan yung reading, because it's more pumapabor dun sa isa, sa kaaway, or dun sa sa kaaway mo, or sa nagiging hadlang dito sa connection na to. Parang pumapabor sa kanya, 'di ba? And you don't like that. Pero hindi kasi ako nandito para mag-sugarcoat or mag-ano. Nandito ako as a guide. Nandito ako as someone who will give you clarity sa kung ano yung nangyayari sa sitwasyon ng person na ito, sa iyo, sa connection ninyo. And I feel like yung iba sa inyo, you want this person na bumalik or maging part pa rin ng buhay mo. Actually, the more that you crave for the past, no? The more na nagkikrave ka or gusto mo itong past na ito, the more na hindi ka makaalis or hindi mo may open ang sarili mo sa brand new opportunities, brand new love, or you are the one na nagbibigay ng boundaries or blockage sa sarili mo to feel the happiness, the love that you deserve. Diba? Kung iniisip mo ang kontrabida dito is the person na nagiging hadlang sa inyo ng person mo, well, actually, the kontrabida dito is ikaw. Nagiging kontrabida ka dito sa buhay mo kasi hindi mo hinayaan na maging masaya ka. Dahil the more nga na iniisip mo siya, buhay nila, the more na nakafocus ka sa buhay nila at hindi sa buhay mo. Diba? So, you should focus on yourself. Alam mo yun. And then the Two of Swords. Ang choice nitong person na to actually is to, more on money, more on pera ang focus niya. More on pag-iipon, ganyan. Gusto niya makapag-travel, kaya siya nag-iipon. Travel na hindi ko masabi yung iba, travel for work or travel for, may kinalaman sa, just lang, gusto lang mag-travel. And, sa ngayon, sabihin na natin medyo matibay talaga yung connection niya with the person. Matibay or nagiging matibay lalo pa yung kanilang pagsasama, yung kanilang connection. Diba? Yung iba sa inyo actually ayaw yun marinig eh. Ayaw marinig yun kasi masakit. Tsaka isa pa, parang, diba, parang nafe-feel mo yung parang natatalo ka dito sa connection. Pero minsan kasi, you have to face the reality. Ganun talaga buhay. If you can't have the person, minsan, kailangan mo rin kasing i-let go yung tao na, especially na dapat, ang iniisip mo naman na kasi yung sarili mo at hindi yung siya, hindi yung pagsasama nila, etc. And, you're the Queen of Wands. You can have everything na gugustuhin mo in life. You can have success,
You are already successful, tapos kaya mo pang, a lot of people is nakukuha mo yung respeto nila sa'yo. Pero, of course, kailangan respetuhin mo rin yung sarili mo. And the more na nakikrave ka sa person na ito, the more na hindi mo nabibigyan ng respeto yung sarili mo. Kasi ito yung tipo ng taong hindi ka naman irerespeto. Parang ganun. I feel like this person is, you're waiting for someone na showing to me as a narcissist, showing to me as someone na hindi mo gusto yung makarelasyon. Lalo na yung iba sa inyo, pwedeng naranasan mo naman na makarelasyon tong taong to. Hindi ko maintindihan bakit mo kailangan gustong bumalik dito sa taong to. Gayong naramdaman mo na or na-experience mo naman na kung ano yung feeling na makarelasyon siya. Diba? So, alam mo yan sa sarili mo, of course. But yung iba, if ever na hindi pa kayo nagkakaroon ng relasyon itong taong ito, and you wouldn't want na makarelasyon siya. Kasi pabago-bago siya ng isip. Okay? And that is not what you want. You want something or someone na may paninindigan. You are an air sign. Ikaw na sa sarili mo, pabago-bago na isip mo eh. So, kukuha ka pa ng someone na pabago-bago din ang isip. Hindi na kayo magkaintindihan. You know what I mean? I mean, you should find someone na magbabalance din sa'yo. You shouldn't look for someone na pati pag-iisip niya hindi stable. 'Di ba? Parang, get what I mean? Parang ikaw na nga problema mo na nga minsan yung ganun eh. So, kukuha ka pa ng ganun din ang problema. Hindi kayo magkakaintindihan kung sino masusunod sa inyo. Bago-bago isip nitong taong to. You know? And in the future, I mean, yung iba sa inyo, you just want this person kahit dyan lang siya as a friend. Three of Cups is here. Pero, hindi mo, yun na nga, kahit as a friend, itong person na to is like someone kasi na parang, I told you, the more na hinahayaan mo siya mag-stay sa'yo, the more na ikaw ay kinukulong mo ang sarili mo sa kanya. Hayaan mo lang siya. Diba? Hayaan mo lang siya. In the future, honestly, yung iba sa inyo, I can still see you waiting for a message, for a future sa inyo ng person na to. Yun. Kasi kumbaga parang itong ginagawa kong reading na to parang baliwala eh. Kasi parang nandun pa rin naman na naghihintay ka dun sa taong to. So, decision mo yan sa buhay. But, in the future, yeah, you want to know more about the future sa person na to. Ayun, meron siyang new beginning in the future, new boss, new career. I can see offers sa kanya financially, big change sa buhay niya pagdating sa kanyang career. Ayun. Yun lang naman, 'di ba? Yun lang yung iba sa inyo nandito para malaman yung whatsoever na nangyayari na dito sa person na to. So, that's what you get. The message na may kinalaman sa person na to. Pero, huwag kang mag-expect that I would say na itong person na to, blah blah blah, gusto mo bumalik or what. Kasi that is not the reading. Yung reading is all about you, na ang message sa'yo is you should learn how to love yourself. And the more na nag-iisip ka, naghihintay ka sa taong to, you are not loving yourself enough. Okay? So that is the message for you. All you have to do is to change yung perspective mo. Yeah, move on. Honestly, you have to move on sa buhay mo, with your life, with your you should focus more on those people na talagang nagbibigay ng importansya, pagmamahal, atensyon, at nag-i-invest ng time sa'yo. Kasi itong taong to, wala kang mapapala dito. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.